Ito ang nakakagulat mga kaistorya. Isang Amerikanong eksperto na dating tauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa paghuhukay ng Yamashita Gold dito sa Pilipinas ang lumutang para ibulgar ang kanyang nalalaman. Ang taong ito mga kaistorya ay lumutang sa panahon ni Cory Aquino kung saan nga yung Yamashita Gold na sinasabing nakabaon sa Fort Santiago ay ipinahukay ni Cory Aquino. Actually, binigyan lamang niya ng permit ang isang Amerikanong eksperto sa paghuhukay ng treasure para nga makuha yung Yamashita Gold doon sa Fort Santiago na ang pangalan nga ng taong yun mga kaistorya ay si Charles McDougald. Tinalakay natin yan sa nakaraan nating video. Ngayon, yung kumpanyang pinagtatrabahuan ni Charles McDougald kung saan nga head siya doon, ang may-ari mismo noon mga kaistorya ang naging tauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na siyang lubutang para ibulgar ang kanyang nalalaman. Ang pangalan ng taong yan ay si Robert Cortez. Sinasabing si Robert Cortez mga kaistorya ay kinuha ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kanyang serbisyo noong taong 1975. Ano ang patunay sa sinasabi natin yan? Eto mga kaistorya, may dokumentaryo ang isang historian. Ang pangalan niya ay si Andrew Goff. Si Andrew Goff, mga kaistorya, eto yung kanyang larawan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan siya mga kaistorya. Yan si Andrew Goff. Ngayon, yung tungkol sa serbisyo ni Robert Cortez kaya Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay nandito sa ibaba. Ayan mga kaistorya. Ayan o. O ayan. Kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya, ang taong ito na iniaabot ang kamay kay Pangulong Ferdinand Marcos, yan si Robert Cortez. Itong nasa likod niya, kung hindi naman ako nagkakamali, yan si General Fabian Ver. Ang caption pa nga dito, ito mga kaistorya. Robert Cortez meets Ferdinand Marcos in 1975. Ngayon dito sa itaas, ito yung paliwanag. Sa paragraph na ito mga kaistorya ay ganito ang paliwanag ni Andrew Goff. Nakipag-partner umano si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga Hapon at pati na sa United States Central Intelligence Agency para ma-recover yung iba't ibang Yamashita Gold na nakabaon dito sa Pilipinas o sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ibig sabihin mga kaistorya, alam pala ng mga Amerikano at alam din ng mga Hapon yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos na pag-retrieve o pag-recover doon sa mga Yamashita treasures na nakabaon dito sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong mga kaistorya, may nakuha nga ba ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Ito dito sa paragraph na ito mga kaistorya ay ipinapahiwatig na mukha ngang may nakuha ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gaano karami yung kanyang nakuha? Dito ay sinasabi mga kaistorya na gusto umanong ma-maximize o mapalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos ang halaga ng mga gintong kanyang nakuha sa treasure hunting na ito. Ang sinasabi rito mga kaistorya na yung kanya umanong mga ginto na yun ay gusto niyang ipalit o magamit sa tinatawag na modern gold markets na tinatawag noon na London Gold Standard. Ang proseso na yun umano ay tinatawag na sanctifying. So gaano ba karami yung gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos na ma-process sa tinatawag na yan na sanctifying? Dito sa sentence na ito mga kaistorya ay sinasabi na inabisuhan umano ng tauhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. si Robert Cortez na gusto umano ni Pangulong Marcos na ma-process yung ito na mga kaistorya 300 metric tons of gold. Naku po, gaano karami yung 300 metric tons of gold? Hindi ko ma-imagine mga kaistorya kung gaano karami ang ginto na yan. Dito pa sa ibaba mga kaistorya may sinasabi pa, gaano ba karami yung mga mapa ng Yamashita treasure na hawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito yan mga kaistorya, 175 treasure maps. Ganun pala karami mga kaistorya ang ibinaong mga ginto ng mga Hapon dito sa ating bansa. Ngayon, ang ginagawa daw noon ni Bob Cortez mga kaistorya kasi kumbaga parang natatakot daw siya mga kaistorya na yung mga mapa na yun manakaw. Kaya ang ginawa noon ni Robert Cortez mga kaistorya pinictura niya isa-isa yung mga mapa na yun at pagkatapos ay sinunog niya. So safe nga naman. Ibig sabihin mga kaistorya, kung mayroon man mga existing ngayon na treasure map ng Yamashita treasure, ibig sabihin hindi na yun yung original map. Maaaring yun ay galing na sa mga pictures na ginawa ni Robert Cortez. Ngayon, alam niyo ba mga kaistorya na noon ay may sinabi si Madam Imelda Marcos tungkol sa Yamashita Gold na yan? Ito ho yan mga kaistorya.
AP News. Ang petsa nito, February 4, 1992. So dito mga kaistorya ay sinasabi sa paragraph na ito, first paragraph. Sinabi umano ni Ma'am Imelda Marcos noong Lunes base sa petsa na nakita natin sa itaas na ang mga kayamanan umano ng kanyang namayapang asawa ay galing umano sa mga Japanese gold at iba pang mga ginto noong World War II at hindi umano galing sa kaban ng bayan kasi alam naman natin mga kaistorya kung ano yung ibinibintang sa kanila, di ba? Ang sabi nga noon mga kaistorya doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga at paghahanap ng Cory government sa mga kayamanan ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang totoo, isa sa mga hinahanap nila doon ay ang ginto ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang sabi doon mga kaistorya, yun daw mga ginto ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. hindi galing daw sa Japanese loot o yung mga ginto o yung Yamashita Treasure, kundi galing daw sa Central Bank. O yun, yung bintang nila. Ano ho? Ngayon, sa paragraph naman na ito, mga kaistorya, sa sentence na ito ay sinabi ni Ma'am Imelda Marcos umano na hindi daw ipinaalam ni Pangulong Marcos Sr. yung mga ginto na yun sa mga tax authorities dahil yung tax umano ay masyadong napakalaking halaga. Ang termino pa nga na ginamit dito ni Ma'am Imelda Marcos, ito, it would be embarrassing. Bakit hindi ipinaalam ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Ito lang mga kaistorya, kung sakaling ipinaalam niya, natural ang mangyayari niyan ganito. Ang batas kasi tinalakay na natin sa treasure found. Kung iyan ay galing sa World War, ang batas diyan mga kaistorya, 75% mapupunta sa gobyerno at 25% mapupunta doon sa nakakuha. Ngayon, kung sakaling ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ganito, inilagak niya yung 75% ng maginto na yun sa gobyerno, naganap ngayon ang EDSA People Power Revolution. Sa palagay niyo, ano kayang nangyari sa mga ginto na yun? Diba mga kaistorya? Ngayon, ito ang dahilan. Bakit niya hindi ipinaalam sa tax authorities maliban sa tax na pinag-uusapan natin mga kaistorya? Ito yan but she claimed he used the gold to help the government through an economic crisis in the late 1960s and early 1970s. Yun naman pala mga kaistorya, ang purpose ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. gamitin yung mga ginto na yun para ibangon ang ekonomiya ng Pilipinas mula noong 1960s hanggang 1970s. Magtataka ba kayo kung bakit daan-daan, hindi nga lang daan-daan baka nga libo pa mga kaistorya, ang mga proyekto ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Baka nga lang yung mga schools and universities na ipinatayo niya, daan-daan na Yung mga tulay pa, yung mga power plant pa, yung mga kalsada pa, yun pang modernization sa atin pong sandatahang lakas. Di ba? Ngayon ito pa ang nakakagulat mga kaistorya. Alam nyo ba na ngayong 2022, eto na panahon po ni Pangulong Duterte yan, April 2022, alam nyo ba na patuloy pong pinoprospect, patuloy na sinusurvey pala nitong mga Amerikano ang Pilipinas para makuha nila, ma-recover nila ang Yamashita Gold dito sa ating bansa. Alam nyo ba mga kaistorya na ngayon mismo sa taong ito, kasalukuyan silang naghuhukay ng Yamashita Treasure dito sa Pilipinas. May natagpuan ba sila na Yamashita Gold? I think sa aking palagay, base sa aking pagre-research, mga kaistorya, meron. Mamaya ipapakita natin sa last part ng ating video. Ito yan mga kaistorya, yung mga Amerikano na yan na naghahunting ngayon sa Yamashita Gold. Ito yan. May dalawa silang team leader, mga kaistorya. Ang una ito, si Rick Hart. Ang hawak nito ni Rick Hart, mga kaistorya, ay computer at yung tape recording na inirecord mismo ni Robert Cortez. So yun ang kanyang iniimbestigahan. Ito naman si John Cassie, mga kaistorya, ito yung kumbaga on the site, yung sa site ng paghuhukay. Ang totoo, pinuntahan pati nito ni John Cassie, mga kaistorya, yung Fort Santiago. Kung alam nila mga kaistorya na hindi doon nakuha ni na Charles McDougall
yung Yamashita Treasure, kung saan nga mga kaistorya, ipinatigil din yun, I think, base sa akin hong pagre-research, ipinatigil din yun ng Cory administration kasi nga inimbestigahan na ng Senado. Alam yun nito ni John Casey, mga kaistorya. At ang totoo, bakit nila naman nalaman? Yan ang tanong, mga kaistorya. Papaano nila nalaman? Ito, mga kaistorya, hindi ito basta-basta mga treasure hunters, mga professionals ito, mga kaistorya. Credible ho ang mga kakayahan at talino at pinag-aralan ng mga ito. Meron ho sila mismong head researcher. Opo, may researcher sila, mga kaistorya. At yung kanilang researcher, professional din, mga kaistorya. Ang kinakausap ng mga tao, may alam talaga, mga kaistorya, sa Yamashita Treasure. Ang kinakausap noon, mga Amerikano mismo. Ito lahat, mga Amerikano ito, mga kaistorya. Sino? Yung kanilang researcher. Ito yan, mga kaistorya. Si Bingo Minerva. Kita nyo, mga kaistorya. Ito yung kanyang kumbaga profile, yung kanyang credentials. Bingo Minerva is the team's head researcher and has a keen eye for uncovering information and investigating leads that can aid the team's search for treasure on the mountain. Dito, mga kaistorya, sa picture niya na ito, kumbaga ito pa yung younger version niya. Kung mo alam yata niya na ipapakita ko siya sa channel ko, ito na, nagpakalbo siya. Well, nag-ahit lang siguro, mga kaistorya. So, ituloy natin. Balikan natin itong sa taas, mga kaistorya. Ang totoo, alam niyo, mga kaistorya, yung kanilang content tungkol sa paghuhukay at paghahanap nila sa Yamashita Gold dito sa Pilipinas, nasa YouTube din po. Opo, mga kaistorya, nasa YouTube. Ipaparinig ko sa inyo, mga kaistorya, yung ilan sa mga usapan nila, boses nila. Hindi na yung mismong video ang ipapakita ko sa inyo kasi malakas ang copyright dito. Baka copyright strike tayo, mga kaistorya. Ito yun, simulan natin. Earlier, a secret informant gave Rick tapes recorded by Curtis. So Bingo asks Rick to review them again, searching for any clues to new treasure sites they can investigate. I'm still reviewing over 100 hours of tapes that previously belonged to Bob Curtis. He documented treasure digging sites all over the Philippines. Bingo ramps up his search for new Yamashita treasure sites. We think we have a map of our mountain, but there's, again, 20-some odd maps here that could be treasure all over the Philippines. Yan yung boses ni Bingo Minerva, mga kaistorya. Ituloy natin. One other question I had was, okay, map number 14, here we are. Right here on top. That's the Japanese word for intramuros. Fort Santiago, mga kaistorya. May hawak siyang mapa. Ipinakita niya doon sa eksperto na kausap niya. So ito, mga kaistorya, ituloy na. The walled city that you go through to get to Fort Santiago. Built by Spanish colonials in the late 1500s, Intramuros was made to protect inhabitants from attack. When Japan invaded the Philippines on December 8, 1941, just 10 hours after their attack on Pearl Harbor, they immediately seized Intramuros. Japanese forces would later make one of their last stands during the Battle of Manila here, a last-ditch effort to keep the city of Manila, and possibly to protect treasure buried below. You know, one theory I heard is that even prior to the war, Japan had spies in country. Looking at this date, October 31st, 1940, do you think that this could indicate when a spy was in the Philippines, when he identified the site to bury treasure in? Yes. Prior to their invasion in 1941, Japan engaged in extensive intelligence gathering in the Philippines, using both on-the-ground agents and air surveillance to gain knowledge of military fortifications and the terrain for the upcoming invasion and occupation. Many believe this information was also used to identify ideal treasure burial sites. One of the sites that was in your famous San Agustin church, that site we call the Six Finger site. And the Japanese painted a six finger on San Agustin's hand. Yun yung boses, mga kaistorya, ni Robert Cortez. Recording yan, mga kaistorya, na iniimbestigahan nung taong ipinakita natin kanina na isa sa dalawang team leader. Ituloy natin. There is an opening in the wall and now exposed the sealed chamber. We are then taken to the walled city. Simbahan yan, mga kaistorya, yung binabanggit niya, San Agustin Church. At meron daw umano doong painting na may
kumbaga parang santo yata mga kaistorya, na may 6 fingers daw, yung isang kamay niya. Ituloy natin. Ipapakita natin yan mamaya. Hihimayin natin yan mamaya mga kaistorya. Ituloy natin. There is a cavern directly behind a series of concrete steps, which centers upon a inscription, the date 10/31/1940. The description of a walled city and the October 31st date line up with the map Bingo found of Intramuros. But to get answers, the team will have to investigate these sites in person. John, Levi, and Gio travel to investigate. They hope to find new places to search and proof that the markings on the map are accurate. Between Chuck's maps and the Curtis tapes, we have a lot of sites that we can go look at. We find one site that's legitimate, it's going to change the whole ballgame. Using the Bob Curtis audio as a guide, John explores the 17th century landmark, San Agustin Church in Manila. Pinuntahan nila mga kaistorya yung San Agustin Church sa Manila. Sa Fort Santiago yan mga kaistorya. Hawak nila yung mapa sa Fort Santiago, kung saan mga kaistorya yung hawak nila kopya ho ng treasure map. Ituloy natin. This site is known as the six-finger site. One particular painting, if you count the fingers on the hand, you will note that there is indeed 6 fingers. 6 fingers sign. Tandaan nyo mga kaistorya ha. Ituloy natin. According to Curtis, the painting is a marker pointing to a walled-in portion of the church where the treasure was buried. There is an opening in the wall. While completely disguised during the war, the weather in Manila has peeled off all of the plaster and now exposed the sealed chamber. Meanwhile, inside the walled city of Intramuros, Levi and Gio use Chuck's map and the audio tapes to head to an ancient cornerstone in the complex known as Baluarte de San Diego. Wow, this place is huge. Curtis believes somewhere in these ruins lies an inscription which could point to a treasure deposit buried at the site. There is a cavern directly behind a series of concrete steps that lead up to nowhere. There's a bunch of stairs leading to nowhere. Start looking for the date. Cut into the step the date 10/31/1940. Well, that is a central point where the map lines up. See that? Look at that, Gio. 10/31/40. You found it. Wow. See, mga kaistorya. Kaya nga sabi ko sa inyo talagang pinupuntirya nila, hinahunting nila, sinusurvey nila itong ating bansa at mismong sa Fort Santiago, pinuntahan pa nila. Anong katibayan? Ipapakita ko sa inyo mga kaistorya, yung mga screenshots. So ito mga kaistorya, yung hawak nila na mapa kung saan may nakalagay nga mga kaistorya na October 31, 1940. Ito pa yung isang mapa na hawak nila. Ayan mga kaistorya, may nakalagay dyan na San Agustin Church at may nakalagay na Baluarte de San Diego. So itong pula na ito mga kaistorya, yan yung pader ng Fort Santiago. So itong sina Levi and Gio mga kaistorya, ang pinuntahan nila itong Baluarte de San Diego. Ngayon itong team leader naman na si John Cassie, ang pinuntahan niya itong San Agustin Church. So ito yan mga kaistorya. Ito habang sinusurvey ni John Cassie yung San Agustin Church. Ngayon, nakita niya yung sinasabi ni Bob Curtis doon sa recording na yun, tape recording. Yung 6 fingers, ayan mga kaistorya, pansinin nyo na mabuti. Sandali lang, palalakihin ko. Palalakihin ko ng kunti. So, ayan diba? 6 fingers nga naman mga kaistorya. Ayan hinighlight ko pa yan tapos binilugan ko ng pula. 6 fingers. Yan daw 6 fingers na yan mga kaistorya. Gawa yan ng Hapon. Na ginawa nilang isang marker yan. Nakaturo daw yan sa isang pader kung saan. Doon sa pader na yun may secret chamber. Mga kaistorya. Secret chamber papunta sa isang tunnel sa ilalim ng Fort Santiago. Ang totoo, ang alam ko mga kaistorya, meron talagang tunnel dyan. Ang totoo, pinapapasok pa nga doon ang mga turista, pinapayagang pumasok doon. Kaya lang, meron daw pala dyan mga kaistorya na isang sekretong tunnel, na ang entrance ay dyan mismo sa isang pader dyan sa San Agustin Church. Kaya lang, nakatago yung chamber na yun, yung pasukan na yun, papunta doon sa tunnel na yun. Ito ang palatandaan, ang marker kung saan nakaturo itong 6 fingers na ito, nandoon yung secret chamber na yon. So yung secret chamber na yon kung saan nakatapat nga itong 6 fingers na ito, nakita din yun ni John Cassie. So ito yun mga kaistorya. Ayan nakita ni John Cassie
kung nasaan mismo yung pader na yun, na kung saan sa likod nga niyan, nandoon yung secret chamber na papunta nga sa sekretong tunnel sa Fort Santiago. Palalakihin ko lang, mga kaistorya. Eto, kung mapapansin ninyo, hinarangan na nila. Tinabingan na nila. Itong tabing na ito, mga kaistorya, ipapapansin ko lang sa inyo, tingnan nyo ang ginamit na materyales. Adobe at saka mga bricks. Kung ito ho ay modernong paraan ho ng pag-aasintada ng pader, halimbawa ipalagay na natin mga taong 2000, ang ginagamit na ho ng mga panahong yan, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, hollow blocks, hindi ho adobe at hindi rin bricks. Itong adobe na ito, mga kaistorya, blocks ng mga bato yan. Ito namang bricks, natural, man-made ho yan, mga kaistorya. So ibig sabihin ho, mga kaistorya, matagal na to. Sinauna na tong asintada na ito ng adobe at mga bricks. So kita nyo, mga kaistorya, tumutugma sa recording ni Bob Cortez o ni Robert Cortez yung mga nasa mapa na pinuntahan naman itong mga Amerikanong ito at nakita nila mismo yung mga sinabing markers ni Robert Cortez. Isipin nyo, mga kaistorya, panahon ito ni Pangulong Duterte. Tingnan nyo yung petsa. Tingnan nyo, ipapakita ko lang sa inyo, mga kaistorya. In-upload nila ang video na ito, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, April 9, 2022. Pandemic pa yan, mga kaistorya. Panahon pa yan ng pangangampan niya. Isipin nyo, habang pandemic at habang busy ang Pilipinas sa panahon ng pangangampan niya, nagsusurvey naman sila dito sa Pilipinas. At ang totoo, mga kaistorya, ng time na yan, meron na silang kasalukuyang hinuhukay somewhere in Benguet. Ang ginagamit nila, high-tech yan, mga kaistorya. Gumagamit sila ng mga heavy equipments. Gumagamit sila ng computers. Gumagamit sila ng scanner. Gumagamit sila ng robot na may naka-installed na surveillance camera. Isipin nyo kung gaano sila ka-high-tech, mga kaistorya. At talagang pinupuhunanan nila yan, kumbaga, daan-daang libong dolyares ang ginagastos nila dyan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo, mga kaistorya, yung screenshot doon sa Baluarte de San Diego na pinuntahan ni na Gio and Levi, yung dalawang Amerikano na kasama nito ni John Casey. Ito yan, mga kaistorya. Ayan. Sa Baluarte de San Diego yan. Para sa mga taga Manila, alam na alam nila yan, mga kaistorya. Ayan, sinesearch nila yung marker na may nakalagay na 10/31 1940. Nakita nila yon malapit sa hagdan na ito, mga kaistorya. Ito yan, ayan. So ito yan, mga kaistorya, yung nababalutan pa ng lumot at mga tuyong damo. Ayan, Ngayon, pag hinighlight natin, mga kaistorya, ito na yan. Ito na, ayan, 10/31 1940. So nakita talaga nila, mga kaistorya, yung sinasabi ni Robert Cortez na mga markers doon sa Fort Santiago, sa Baluarte de San Diego at sa San Agustin Church. Ngayon, ang gawin natin, ituloy natin, mga kaistorya, yung usapan nila. Ipaparinig ko sa inyo, ituloy natin. Sandali lang, mga kaistorya. It doesn't get any more walled in than that. Between McDougall's maps and the Curtis tapes, binanggit yung pangalan ni Charles McDougald. Narinig nyo, di ba, mga kaistorya? So, yung mapa na hawak nila, galing kay Charles McDougald. Mga kaistorya, direktang involved ito, si Charles McDougald kay Robert Cortez. Clark Air Base fell to the Japanese during their invasion in World War II. Clark Air Base. Meron din daw hong nakabaon doon sa Clark Air Base. Akalain nyo, mga kaistorya, kasi ito, mga kaistorya, itong grupo na ito, marami silang hawak na treasure map. At ang totoo, mga kaistorya, ang ilan pa sa pinoprospect nila o pinupunteriya nila, hindi lang ang Fort Santiago, mga kaistorya, hindi lang ang Clark Air Base, pati na ang Siargao Island, maliban pa doon sa kasalukuyan nilang hinuhukay somewhere in Benguet. Ito yung screenshot, mga kaistorya. At ang totoo, ini-on ko pa nga yung closed caption dyan, para mabasa mismo ninyo. Ayan, binabanggit nila yung Siargao Island, pati na yung Manila. Nasa eroplano sila niyan, mga kaistorya, at ayan yung Siargao Island. Ngayon, ituloy natin yung kanilang usapan tungkol sa Clark Air Base. It became a major center for Imperial air operations, including a launching point for kamikaze pilots. When the Allies attempted to retake the base in 1945, they found that Japanese soldiers had dug a network of tunnels
beneath the base to stage their last stand. Many believe the Japanese fiercely defended the base not only for strategic military significance, but because they were also defending Yamashita's treasure buried there. Clark Air Force Base was returned by the U.S. to Philippine control in 1991. It operates today under the jurisdiction of the Philippine Air Force, excluding it as a treasure hunting site for the team. Kita nyo mga kaistorya ha. Bago daw pala nakubkob yun ng mga Amerikano, ng pwersa ng mga Amerikano, nandun yung mga Hapon. Ipinagtanggol yun ng mga Hapon. Ganun na lang umano yung pagtatanggol ng mga Hapon sa Clark Air Base. Hindi lang dahil para ipagtanggol ang kanilang sarili, kundi para umano protektahan ang Yamashita Gold na nakabaon doon. At nung nakubkob ngayon ng mga Amerikano, nakita nila na marami umano doon palang tunnel na hinukay ng mga Hapon, kung saan pinaniniwalaang yung tunnel na yun ginawa hindi lang para pagtaguan ng mga Hapon, kundi para pagbaunan ng mga ginto. So look, this is a pretty remote island far away from any major city. It's 700 miles from Metro Manila. So I mean, if the Japanese were using this island strategically, this is probably one of the most perfect places to hide anything because it is so remote. Its geographic location may be another reason Yamashita chose this island. Siargao Island is one of the easternmost points in the Philippines, a straight shot to Tokyo that made the surreptitious transportation of treasure much easier. There's a really good chance that treasure's still there. I think it's important that we work on multiple locations so that we have the best chance for success from any one of the locations. There are a lot of treasures still left here. Based on the original treasure map uncovered by Bingo, he believes the best new option is Siargao Island. So look, this is a pretty remote island far away from any major cities. I think if the Japanese were using this strategically, this is probably one of the most perfect places to hide anything because it is so remote. Ngayon, ang link ng video na ito ay ilalagay ko na lang sa description po, mga kaistorya. Bisitahin ninyo ang description para kayo na mismo ang makapanood. Yun namang tungkol sa isa pang video natin mga kaistorya na kung saan itong si General Douglas MacArthur, marami din palang na-recover na Yamashita Gold. Oh my goodness mga kaistorya. Well, next video natin yun. Abangan nyo na lang mga kaistorya dahil isusunod ko kaagad. Ngayon, sabi nga nila mga kaistorya, we have the best technology. Kita nyo? High-tech talaga yan. Mga Amerikano yan eh. Ngayon, balikan natin yung tanong natin kanina. May nakuha pa ang mga Amerikanong ito sa paghuhukay nila doon, banda sa Benguet. Ang totoo, mga kaistorya, nag-drill sila sa ilalim ng isang waterfalls. At sa ilalim ng waterfalls na yon, sa lalim na 300 feet. Pagkatapos na mag-drill, ay pinasukan ho nila nung tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali, snake camera. Ngayon, nakita nila mga kaistorya, sa lalim na 300 feet, sa ilalim ng waterfalls, mga kaistorya ha, nakita nila yung mga tinatawag na wooden crate o wooden box, isang kahon na gawa sa kahoy. Alam niyo mga kaistorya, kung magre-research kayo ng tungkol sa Yamashita Gold, talagang inilalagay ho nila yon sa wooden box o wooden crate. Yung wooden box na yun mga kaistorya, ganun din yung pinaglalagyan nila ng kanilang mga bala at mga bomba. Ngayon, ito ho, iniun ko pa rin yung closed caption. Ang sabi ni Rick Hart, I think we've hit the treasure vault. Sa palagay daw ho nila, na-hit na nila yung treasure vault. Kasi nga, ayan na, ito ho yung screenshot. Dito nga, nakalagay pa na may nakalagay na 300 feet sa ilalim ng waterfalls. Ayan, yan yung screenshot. Hindi lang malinaw mga kaistorya. Pero kapag pinanood nyo ang video na yan, makikita nyo na yan nga ay mga wooden crate o wooden box. Ito lang ang tanong mga kaistorya. Kung hindi ito totoong ginto, ito tanong lang, base sa aking palagay. Kung hindi ito totoong ginto at isang simpleng kahon lang, totoo, hindi lang yan isang kahon, mga kaistorya. Sino ba namang tao na, kumbaga, ikulang sa pag-iisip, ibabaon yan sa lalim na 300 feet, sa ilalim pa ng waterfalls? Gaano katubig yun, di ba? Gaano ba kalalim yung 300 feet? More or less, 90 or 91 meters yan, mga kaistorya.
Ngayon, sa pagbibigay ng simpleng visual, mga kaistorya, gaano ba kalalim yung 300 feet? Kung ang average height ho ng isang Filipino ay 5'4 or 5'5", o gawin na nating 6 feet, ano ho mga kaistorya, matangkad na yan, 6 feet. Kung 6 feet ang height ng isang tao, more or less mga kaistorya, yung 300 feet, humigit kumulang 50 tayo ng isang tao. Imagine kung ang height mo ay 6 feet, 50 tayo mo. Ganun kalalim yung 300 feet. Ganun kalalim ang pinagbaunan ng mga wooden crates na ito. Kung simpleng wooden crates lang yan, mga kaistorya, at hindi ginto ang laman yan, bakit naman niya ibabaon ng ganun kalalim yan sa ilalim pa ng talon o waterfalls? Ngayon, ang sabi dito nila mga kaistorya, bago nila yan mahukay, hihintahin pa nila yung mga equipments. Ibig sabihin, parang sa aking pagkakaintindi, mag-i-import sila ng equipment somewhere o sa ibang bansa. Malamang galing din sa Amerika. April po yan, mga kaistorya. So, as of now, hindi ko na alam mga kaistorya kung nakuha na nila yan. Kasi ang pinakahuli nilang update, ito nga, April 9, 2022. Magiging napakahirap daw ng paghukay dyan kasi nga ilalim ng waterfalls at ang lalim pa ay 300 feet. So yan mga kaistorya ang maibabahagi ko sa inyo na mga kwento ng kasaysayan. Sana ho ay may napulot kayong mahalagang balita, impormasyon at kwento ng kasaysayan sa content na ito. Muli po, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan. Maraming salamat po sa inyong panunood.